Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong issue na nag-viral today. No? Pinasara daw yung kalahating kalsada ng Commonwealth. No? Totoo nga naman, one of the busiest na kalsada. I actually hate passing through that area. No? Maliban sa mga, actually kung bago kang driver at gusto mo maging defensive driver, diyan ka bumaybay. Maniwala ka sa akin. Once na makalagpas ka ng Commonwealth, napakagaling mo ng driver. Lahat ng mga reckless, uneducated driver, dumadaan dyan. Trust me. Anyway, so eto nga, nakita natin. Tataka ako, bakit na namang viral video? Ano naman to? Tapos may nakita akong tawag dito, video, ay, letter, no, galing kay VP Sara. So even before we get into that letter, panoorin muna natin ito and observe. Observe tayo, guys. Pag-usapan natin to. Kung kapani-paniwala ba ito? So basically, ang involved dito ay mga taga-QCPD. Okay? So panoorin natin. Lipat tayo na palitan natin to na para hindi kayo maano. Palit tayo na. Ayan. Balik. Boss, ano po? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Magkakakit lang po. VP Sara. Okay. So basically, yung involved dito, ang nagsabi na si VP Sara is yung isang pulis, Pantolyano. Okay, Pantolyano. So sinara niyo yung Commonwealth para naman si VP Sara. Dadaan lang po. Dadaan lang. Cross lang po. Wow. Cross lang po siya. Saglit lang po. Cross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Ayan. Pulis ba talaga yan? Hindi nga. O artista lang. Baka nagpa-prank lang ang mga tao dyan, di ba? Alright, sige. Cross. Iniisip ko kung saan to banda sa Commonwealth eh. Okay. So basically, itong area na to, guys. So sa mga familiar sa Commonwealth, napipicture out nyo ba kung saan lugar to? Ito yung kapilya ng ng Iglesia ni Cristo, tama ba ako? Hindi naman to Barangay Holy Spirit banda. Parang hindi. 'Di ba? Parang hindi. Cross si VP Sara. Si VP Sara tatawid, kaya tumigil muna tayo. Ang hindi ko magets, bakit kailangan niyang ipangalandakan na si VP Sara yung tatawid? Bakit si VP Sara yung sasakay, ay yung dadaan? At saka saan manggagaling? Ito yung tanong ko eh. Observe guys, ito may barrier dyan. May barrier. Saan tatawid dito? Sinasabi ba nila, lalabas dito? Si VP Sara? 'Di ba? Even nung panahon ni PRRD, ayaw niya ng mga pa-VIP. Ayaw niya ng pa-VIP siya. Doon nga sa Davao, guys, kumakain nga si VP Sara sa isang karinderya. Pinapaalis niya ba yung mga tao? Guys, hindi lang yun nasa video. Punta kayo ng Davao. Ganon talaga ang pamilya nila. Ayaw nila yung VIP treatment. Kumakain sila kahit saan. 'Di ba? Ang hindi ko talaga magets, madalas naman din ako sa kalsada. Pero, yes, first time nga ako nakakita ng ganito. No? At sa tinagal-tagal, come to think of it, sa tinagal-tagal na VP Sara, more than magti 2 years na, di ba? Never niyang pinagawa to. Why now? Why now na inaatake siya tungkol sa confidential fund? Pinapakita niyo sa mga tao na masama siya o pinapakita niyo sa mga taong tanga kayo?
'Di ba? Tingnan nyo. Balik tayo. Bakit mo itatanong kung anong meron? 'Di ba? Usually, pag may mga importanteng event, whether yun ay national or LGU, nag-a-announce sila. 'Di ba? Para ma-involve, no? Para sumali ang QCPD rito. Yun yung sobrang nakakatawa. Para sumali ang QCPD rito sa kalokohan na to. Ulitin natin. Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Nagkakabit lang po. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth. Tapos, ang nakakatawa niyan, si VP Sara mukhang nasa Davao. Kaka-upload lang yan ni Chris ni KLC. Yan, no? Ang tanong, kailan yan? Photo sent by VP Sara to Michael Acevedo Lopez. Diba? Yung pagkamatay nga ng tita niya, hindi niya pinangalandakan eh. Yung magpasarap pa kaya siya ng kalsada? Diba? Balikan natin tong scripted na video na to. Tsaka, ngayon lang ako nakakita. Lalapitan mo yung QCPD, tatanong, tapos magsisigaw ka. Anong issue mo? Well, pwede nga si VP Sara. Tsaka kung ipapahiya mo ng ganito si VP Sara, bakit hindi nyo, take note bakit hindi mo vinidyo hanggang nakadaan yung VIP na sinasabi na si VP Sara? 'Di ba? Dadaan lang, cross lang po. Wow! Di ba? Wow din. Wow talaga. Kokros, si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Alright, sige. Kokros. Hindi ano to hindi to simpleng mamamayan eh. May something tong taong to eh. Sino yung uploader nitong video na to? Dapat itong taong to makasuhan. Si VP Sara. Si VP para mag-iskandalo siya ng ganyan. 'Di ba? Sara, tatawid. Kaya tumigil muna tayo. Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? Ingat lang. Wala pong magagalit. Si VP Sara po, tatawid lang. The sarcasm says it all. Diba? Dali na po, ha? Understanding lang po. Tatawid daw si VP Sara. Alright. Yung uploader na to, sana kasuhan ni VP Sara. Ngayon, nag-release ng letter ang Office of the Vice President. No? Pinost ni Ma'am Maloti Kia. Sabi niya dito, ito ang sagot ng Vice President ungkol sa pagpapakalat ng video. Tingnan niyo po ng maigi, may mobile ng police, QC. May boses na sumisigaw kay VP Sara daw. Wala namang sasakyan niya. Sumisigaw lang ang isang boses. Naniniwala ang lahat. Kung alam nyo kung nasaan siya, susme husay ng mga kalaban ng Estado. Diba? Ayon dito sa letter ng OVP. Okay? I don't know if you can see it very well, but let me read it for you. It was addressed to Police Brigadier General Rodrigo Maranan, no? QC District Director, QCPD, Camp PGM Tomas B. Caringal, Sikatuna Village, Quezon City. So ayon dito, Dear PG Gen Maranan, this letter pertains to a viral video posted online
which features a police officer justifying the closure of a section of Commonwealth Avenue. This closure resulted in significant stress and delays for motorists and commuters. In the video, the said officer claimed that the closure was for a convoy, notably a vehicle bearing the insignia of the QCPD with a car number of QC292 is visible parked right in the middle of the street. Yan. Tingnan nga natin. Ayan nga. Ayan. QC292. Imagine mo, may willing kang masuspend o mawalan ng trabaho sa kagagawan mo. Tsaka grabe, no? Nakapagpapalit pa pala ng mags ang QCPD. Government vehicle, pero yung mags niya. Balikan natin. Ayon din kay VP Sara, I want to emphasize that neither I nor my office ever made any request for assistance from the QCPD to orchestrate such an action. The claims in the videos are not only misleading but also outright false. I strongly condemn any actions that disrupt the daily lives and well-being of the fellow citizens. My commitment to ensure that welfare and convenience of the Filipino people remains unwavering. In light of this situation, I call upon QCPD to investigate this incident and hold those people responsible accountable for their actions. Furthermore, I urge the QCPD to rectify this falsehood and publicly state the real reason for the road closure, including naming the supposed VIP who requested such action. Lastly, I request the subject police officer and the QCPD district director to issue a public apology to all who have been inconvenienced by this deception. I appreciate your attention to this matter and await for your full report on this incident. Very truly yours. Yan, si VP Sara. Guys, this is just too much, you know? This is just too much. Wala kayong magawa para masiraan si VP Sara. So dito kayo magre-resort sa ganitong mga tactics. Can you do better next time? I-hire nyo nga si Derek Freddy Valera. Para ka panipaniwala yung mga acting nyo. Derek Freddy, may re-refer ako sa iyo. Yung mga kengkoy na gustong sumira kay VP Sara. So obviously, no, meron nga rin ako isang post dito na nakita. Basahin natin yung galing kay Ma'am Elaine. Yan. Itong taong to, napakadali lang niyang kontakin ng mga Duterte. Sabi ni Ma'am Elaine dito, kwento nyo sa pagong kumpara sa inyo baseless at hindi pa nagsisimula ang atake ng pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Makabayan Black PR move on the loose. PR agitating DDS supporters, propagandists agitating influencers who supports the VP. Makabayan Black agitating the VP herself. #intense. Diba? Tingnan mo. This is their way. Diba? Na magpabagsak ng tao. Alam mo, here's the thing, lahat ng totoo, lalabas at lalabas yan. Sabi nga nila, lahat ng totoo, yun ang lilitaw. Kahit gaano mo siya i-conceal. Diba? So may bago nga dito, galing nga pinost ulit ni Ma'am Malutikia. Sabi rito, the Office of the Vice President informs the public that the Vice President Duterte was not involved in the traffic disruption caused by the closure of a portion of Commonwealth Avenue by the Quezon City Police Office. The Vice President is in Mindanao for the World Teachers Day and other activities.
The Vice President did not ask QCPD and will never ask government agency, including law enforcement bodies, to carry out actions that would inconvenience the public or cause them harm. The Vice President will always put the interest and welfare of the public over her own personal interests and privileges. The viral video is spreading injurious information that is grounded in falsity. The OVP calls on QCPD to conduct an investigation and hold all those responsible accountable for their actions, including the liability of the person who took the video. Now we heard. Good luck sa'yo. Munti ko pang sabihin. Malicious and appended traffic stop to the Vice President. It is also expected for QCPD to rectify this error and publicly disclose the VIP involved in the road closure. Thank you. I like this. Sabi ni Raul, she's in Butuan, if I'm not mistaken. Sabi ni Ma'am Malu, you are correct. Sabi ni Rodolfo, yeah, right. Puff, kawawang mamang police. Yes. Yeah, I don't know. Alam mo, this is one of the problems that we are facing right now, sa totoo lang. Diba? May mga tao na kayang tapatan ng pera. Ganun na ba kayo kagutom na gutom? Na nabibili yung pagkatao nyo, yung dignidad nyo? Bakit kayo ganyan? Hirap na ba kayo mabuhay? Ayun sabi ni PRRD back then, nung siya ang presidente ng Pilipinas, pinagtatataasan niya ang mga sweldo ng AFP, PNP. Sino pa na affected ng pagtaas ng sweldo? Kasi kaliwat kanan ng involvement ng mga men in uniform natin sa mga krimen. Pati ba naman tong pulis na to? Hindi na kayo nahiya? Diba? Now, the other question is, we're not even sure kung itong pulis na to, pulis talaga. O nagpo-pulis-pulisan lang dyan. We're not even sure kung yung mobile na yon na gamit, talagang sa ang may-ari nun is QCPD. Saan ka makakita, no? Government vehicle, tapos yung mugs, ganyan. Diba? Kaya nga tanungin ko, government vehicle yan. Sino magko-customize ng ano niyan? Bakit may papakustomize ang government vehicle? Diyan pa lang, mag-iisip ka na eh. Talaga bang QCPD may ari niyan? Diba? Actually, hindi ko pa. Ito na naman. Nanonood pa lang ako ng Nanonood pa lang ako ng live ni Teacher Mark eh. Nagti-team replay na naman ako kay Teacher Mark eh. Tapos nakita ako sa Twitter na habang nakikinig kay Teacher Mark, sabi ko, sadali. Ay, dyan na nga ako sa part na yun, oh. Diba? Daming interruption, Teacher Mark. I'm so sorry, pero babasahin ko yan. Nakakaloka. Doon sa mga gustong pabagsakin si VP Sara, you can try harder sa totoo lang. 32 million ang bumoto sa kanya. At 32 million na yun, may mga pamilya din yun na naniniwala sa kanya. And not only that, lahat kami tatayo sa likod ni VP Sara. Hanggang saan kami makarating. Nabisi lang tayo masyado kay Idol eh. Diba? Nabisi lang tayo kay Idol. Anyway guys, ayun lang. Nakakatawa, diba? You can do whatever you want. Si VP Sara Duterte, hindi siya si Bongbong Marcos. Si PBBM, pababayaan lang kayo siguro sa mga pinaggagawa niyong katarantaduhan sa kanya. Pero si VP Sara,
No way. Yun yung gusto ko sa kanya eh. 'Di ba? Hindi niya hinahayaan na may mga ganitong klaseng gawain ang sisira sa kanya. She built her reputation for a long time para sirain lang ng makabayad lang. Let's face it, wala po sa issue or hindi po issue talaga ang confidential fund. Ang problema po kasi, ang confidential fund ay ginagamit para alamin kung ano ang koneksyon ng CPP-NPA sa kanila. 'Di ba? Kasi kung meron talagang link between that or between them, alam na natin na sa kangkungan babagsak itong Makabayan Block na to. And not only that, guys, no. Mauubos. Hindi na lalaki ang organisasyon nila. For the longest time, sinisira nila ang gobyerno. Wala naman po silang naitulong, naging perwisyo pa sila. And take note, malaki rin po ang naitulong ng confidential fund ni VP Sara nung siya po ay mayor ng Davao. Hanggang ngayon, kaya sa totoo lang, ang daming mayaman sa Davao. Dahil maraming nagkaroon ng interes na mamuhunan sa Davao City. Alam niyo kung bakit? Maliban dahil sa ito ay insurgency-free, tahimik ang lugar. Very progressive. Sa totoo lang, mas masarap ang mabuhay, tumira sa Davao kumpara dito sa Metro Manila. Maniwala kayo sa hindi. Kaya yung mga taga Mindanao, pinagtatawanan lang tayo. Yung mga tawag sa atin ng mga taga Mindanao, yung mga taga Luzon. Yung mga taga Luzon, pag nagpunta kayo ng Mindanao, may hirap tayo dun. Maniwala kayo. May hirap tayo. I've seen it. I've witnessed it. I've experienced it. Diba? Anyway, guys, ayun lang. Talagang matindi ang ginagawa nilang paninira kay VP Sara. Akala naman nila tatanga-tanga to si VP Sara. Siguro nararamdaman na ng mga CPP-NPA at saka ng kanilang mga legal fraud na malapit na silang matugis. Malapit na silang maubos. 'Di ba? Baka hindi matapos yung termino ng 3, may pakulong yan. Anyway guys, again, maraming salamat. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Yan, itutuloy ko na yung panonood ko kay Teacher Mark at tayo ay babakas ng komentaryo o kaya reaction. Diba? See you in the next video, guys.